Isinusulong ng Partido ng Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o Federal Form of Government sa bansa. Naniniwala ang grupo na ito ang magiging susi sa pag-unlad ng bawat lokal na pamahalaan at mapatigil o magpapatigil sa korupsyon. Selmar Fersuelo sa balita. Tayam ng SMNI News, muling binuhay ng political party ng Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS ang ideya ng pagsusulong ng federalismo sa bansa. Ayon kay dating Misamis Occidental Congressman Diego T., mas angkop sa Pilipinas ang nasabing sistema ng gobyerno. Sa tingin namin, ang federalism, kung nag-federalism tayo, baka nawala na yung flood control. Pati ang federalism, hiwa-hiwalay, para bang sa Amerika ba, may state. So, hindi nakacentralize sa isang presidente lang. So, bawat region or bawat state, kung gaano man pag-divide ng federalism, may sarili silang gobyerno, may sariling diskarte, may sariling tourism officer, may sariling tawag niyan, governor pa ang tawag, pwede, or state. May representation din sa Senate. So, hindi tulad ngayon na karamihan ng mga senador, taga Luzon. Ito, wala sigurong taga Visayas. Advokasya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Federal Form of Government upang bigyang kapangyarihan ang mga probinsya na kontrolin ang sarili nilang kita at likas na yaman. Sa ilalim nito, ang bawat rehiyon o estado ay magkakaroon ng sariling pamahalaan, batas at polisiya. Magkakaroon din sila ng sariling representasyon sa Kongreso. Yes, decentralized. Ma-decentralize siya, hindi lang sa LGU, kundi sa buong region. So, halimbawa, may corrupt na senador, madali mong mahuli. Kasi ang nanakawin niya, ang pera ng state, hindi pera ng national government. Pag pera kasi ng national, mahirap mo na hapulin yan. Ilang hearing nang nangyayari. Aminado ang grupo na hindi ito madali. Naniniwala silang maisasakatuparan ito sa tulong ng mga kaalyado at ng taong bayan. Yes, kung manalo ang ating presidente na magustuhan din ang federalism, kung merong representante from lower house and upper house, so madali na siguro may pasa with the connivance of lower house, Senate, and the President, so madali nang may pasa kung anumang legislative agenda ang gusto mangyari ng PDDS, no? Nais din ng PDDS na ipagpatuloy ang mga programa ng Administrasyong Duterte gaya ng kampanya laban sa iligal na droga at korupsyon. Ang agenda natin, pagpatuloy yung naumpisa, yung anti-corruption ni Chairman, di ba? Yung illegal drugs. Ganda sana ng peace and order natin dati, pero ngayon, kung makikita mo sa amin, sa Misamis Occidental, bumabalik na rin. Dami na rin nahuhuli almost every week. Merong mga puser, may mga user pa rin. Ang galit ng tao ang makakapanalo kay Sara Duterte. Ang galit ng tao ang posibleng may representante na ang PDDS. Patuloy naman ang paghahanap ng grupo ng mga kandidatong susuporta sa kanilang layunin sa darating na halalan. Hindi yan matutuloy kung walang representation na magpapasa ng aming mga plano, legislative agenda. So, isa sa purpose ng PDDS, maghanap din kami ng candidates for local and national sa party list, sa Senate, sa Congress. So, maghanap din namin ng potential, winnable, and able kandidato. Ang PDDS ay pinamumunuan ni Greco Belgica na namuno noon sa Presidential Anti-Corruption Commission sa Duterte Administration. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forsuelo, SMNI News.